Patay ang isang Pilipinong tauhan ng oil tanker sa Indonesia matapos mahampas ng kadena habang nag-aayos ng palyadong angkla. Isa pang Pilipino ang sugatan naman. Nakatutok si Mark Salazar. March 10 nang bumara ang angkor o angkla ng isang oil tanker sa Indonesia. Dalawang Pinoy fitter ng barko ang inatasang pumasok sa chain hole kung saan nakabara ang angkor. Pero habang inaayos yan, kumalas ang kadena at humampas sa mga Pinoy na sina Romulo Gulyayan at Junri Popera. Binigyan tayo ng pamilya ni Popera ng mga litrato na kuha ng mga nag-rescue sa dalawa. Napuruhan kaya nasawi si Popera. Nasa ospital naman si Gulyayan pero nakausap siya ng asawa ni Popera. Saludo po ako sa asawa niya. Siya yung pumasok doon sa hole, yung parang malaking hole na yun. Wala bang tao na galaw doon sa may control, 'di ba? Parang Hindi po, naka set up na po siya. Isang, kumbaga, mga meter siya na medyo laylay kasi para makapasok yung tao. Last niya na text 3:20 PM, March 10. And then, yun ang hindi ko alam na darating pala sa kanya yung 5:30 to 6 PM mangyayari yung aksidente na yun. 15 taon ng fitter sa barko si Popera at hindi ito ang unang pagkakataong nag-troubleshoot ng palyadong angkor. Ganon din po si Fitter. Kapag tinawag na may problema, maasahan. Hindi siya yung mangarte. talagang disgrasya po bang nangyari? Hindi ko pa masagot na. Actually, for emergency problem, anytime tatawagin po kami. Okay. And yung kapitan, nagre-rely sa opisina yun kung ano yung gagawin. Isang linggo nang ipinaglalamay ni Elsie ang asawa ng walang bangkay dahil naghihintay pa ng autopsy ang katawan ni Junri sa Indonesia. Napakasakit tanggapin pero ano bang magagawa ko? Sabi pa nga andyan na Ni hinagap sa isip, hindi namin naisip. Kumbinsido si Ginang Popera na may nagpabaya kaya nadisgrasya ang asawa. Aksidente siya, pero dapat pa siyang maanuhan mapigilan yung disgrasya. Kasi parang di ko masasabi kung nakalimutan or hindi lang nila na double check na dapat nakalak yung chain doon sa taas. Gusto ko magki-case ako sa kanila. Pero they're trying their best naman to talk to me in proper way. So, mag-uusap-usap pa kami, hindi pa kami tapos. Mabilis naman daw nakipag-ugnayan sa kanya ang local agency ni Junri at ang may-ari mismo ng oil tanker. Maging ang OY nakipag-ugnayan na sa pamilya. Yung sa principal naman po, nangako talaga sila na sila ang sasagot sa mga gastusin at saka sa insurance naman po is mayroon. Pag-uwi sa labi ni Junri, ididiretso siya sa pamilya niya sa Surigao del Sur para doon ihimlay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang dapat sana'y masayang trek ng isang grupo sa Iloilo, muntik tang mauwi sa disgrasya nang abutan sila ng malakas na ulan sa bundok. Ang pirming laman ng reels ng tour organizer mula Aklan na si Von. Ang makapigil hiningang view ng mga bundok na kanyang naakyat. Pero hindi sa videong ito. Nang minsan kasi siyang umakyat sa Mount Igatbon sa Igbaras, Iloilo, muntik na raw siyang maging kwento o madisgrasya. Meron kaming organized hike sa Mount Igatbon. Ang grupo 3 oras daw nag-trek patungo sa campsite. Yung weather, mainit. Around 2 a.m., medyo dumilim na although wala siyang ulan. So, nakadating po kami ng campsite ng 3 p.m. Then,
nag-prepare, nag-pitch ng tent. Then, pagpatak po ng 4 to 5 p.m., medyo nagpapag na sa campsite, as in zero visibility na. Hanggang sa bumuhos ng araw ang malakas na ulan. Pagpatak ng alas 7, wala na talagang tigil. Ako, nginig na talaga. Basa kaming lahat dun sa loob ng tarp. Kaya nang tumila ang ulan, Nag-decide na talaga akong bumaba kasi hindi ko na po kaya talaga yung lamig. Hindi na po nagtuloy papuntang summit. Safety din kasi ng mga joiners yung iniisip namin. sakali man daw kasing nagtagal pa sila doon, ang kinakatakot ni Von, baka sila ay magka-hypothermia. Ang hypothermia kasi yung pagbaba ng temperature dun sa katawan natin. Depende pa rin kasi kung anong level siya, kung may mild ba siya, moderate or severe, no? So, ang hypothermia kasi, makakonsider kasi natin pag mga 35 degrees pababa. Kabilang sa sintomas ng hypothermia ang labis na panginginig, panghihina ng katawan, at pagbagal ng hininga. Sasakit din yung ulo kasi mababa yung temperature, so ibig sabihin yung ating circulation dun sa ating dugo ay babagal din. Ang kailangan natin gawin, pwede din naman nating i-rub yung ating palms natin, no, para mag-produce tayo ng heat. So gagawa tayo ng friction. Sakali mong makaranas na hypothermia, ano nga ba ang dapat gawin? Kuya Kim, ano na? Kung may hypothermia ang isang tao, ilipat agad siya sa isang lugar na tuyo at mainit. Tanggalin ang basang damit at palitin ito ng damit na tuyo. Bigyan siya ng init, pareho nito. Maring mag-apply ng warm compress o gumamit ng kumot o thermal blanket, pareho po nito. Basta iwasan lang ang paggamit ng mainit na tubig at baka siya'y mapaso. Huwag siyang hayaang matulog at tumawag agad ng tulong. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nasa kote ang tatlong Chino sa ginawa nilang pangingigil sa kapwa Chinese. Kapalit umano ng pagpapalaya sa kaibigan nitong nakadetain sa PAOK Custodial Facility. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Huli ang tatlong Chinese national sa isang entrapment operation sa Pasay City. Ang tatlo, isinumbong daw ng kapwa rin nilang Chinese national. Inalok daw siya ng isang suspect na kaya umano nitong palayain ang kaibigan niyang nasa custodial facility ng PAOK matapos maaresto nitong Enero. Merong nanloko sa kanya. Hinihingan siya ng 5 milyong piso. Nagbigay daw siya ng 5 million pesos pero hindi naman daw napalaya ang kaibigan. Humingi na naman ng 2 milyon yung suspect. Ay agad siyang pumunta sa atin sa CIDG para magpatulong para mahuli. Habang inaaresto ang tatlo, 2 Chinese na kasamahan nila ang humarang. Ginawa natin, pati yung 2 inchik na gustong makialam sa trabaho natin, ay hinuli na natin for obstruction. Na-recover sa mga suspects ang budol money. Nakakulong na sila ngayon sa CIDG at sinampahan na rin ng mga karampatang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman. Nakatuto, 24 oras. Sa investigasyon sa umano'y ghost beneficiaries sa Senior High School Voucher Program, inungkat sa kamera ang ilang estudyanteng naka-enroll sa higit isang paaralan. Sabi ng grupo ng mga private school at administrator, inuulat nila ang mga ganyan pero hindi naayos ng DepEd ang kanilang sistema. Ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Mahalaga sa gobyernong masinsin kung sino-sinong senior high student ang ipinagbabayad nito ng tuition sa mga private school bilang bahagi ng Senior High School Voucher Program. Ginagawa ang programa dahil kulang sa pasilidad ang mga public senior high school. Para ma-monitor, lahat ng benepisaryo ay may isang learner's reference number. Pero may nabisto ang DepEd sa investigasyon nito na inilahad nila sa pagdinig ng Kamara. Kasama sa mga questionableng nadiskubre sa Senior High School Voucher Program ay ang pagkakaroon ng ilang estudyante ng mahigit sa isang learner's reference number. In 2016, there were some students had several learner reference numbers, no? Even if isa lang yung bata. May pagkakataon ding hindi lang sa iisang paaralan naka-enroll ang isang bata, ayon sa Private Education Assistance Committee na partner ng DepEd. Student is enrolled in multiple schools, no?
1 or 2 schools Yes, implementation but of the would program. that not have been a red flag already on your part? Yes, this was reported also to DepEd. Sabi ng isang grupo ng mga private school at administrator, strikto ang mga paaralan. Sistema ng DepEd daw ang may problema. So they ask us to, present documents, the birth certificate and all of that. And unfortunately, sometimes it takes so long for them. So we keep on telling them, the student is already with us 1 or 2 years. You have not fixed the system yet. Pero may 50 paaralan ang natukoy ang DepEd na questionable talaga ang mga claim o sinisingil sa DepEd. Kaya inalis sa Senior High School Voucher Program. Karamihan ay nasa Metro Manila at Calabarzon, kung saan maraming private schools. Tuloy ang programa na paglalaanan ng 27 billion pesos para sa susunod na school year. Pero mas maayos na at patuloy na inaayos ang sistema ayon sa DepEd. They are now already check and block. I think we'll have to check with the system owners, program owners of the information system, which is planning service and the information communications technology service. Pinag-aaralan na rin ng DepEd ang pagsasampa ng reklamo sa ilang pribadong paaralan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Patay ang angkas ng isang motorsiklo matapos pumailalim at naggulungan ng truck sa Maynila. Nakatutok si Rafi Tima. Bago magtanghali kanina, nagkasabay sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo ang isang motor at kulay pulang truck. Nag-overtake ang truck sa sinusundan nitong kotse. Hindi alintana na may katabi itong motorsiklo. Sumabit ang motor sa gilid ng truck. Nawalan ito ng balanse at natumba. Sa kasawiang palad, ang angkas na babae pumailalim sa truck at nagulungan. Napuruhan ang kanyang ulo. Ang kanyang suot na helmet nagkapira-piraso. Ayon sa isang saksi, nagtuloy-tuloy ang takbo ng nakasagasang truck. Ang bilis na mangyayari. Yung truck na puli. Kahit anong sigaw mo, hindi pa rin umihinto. Dire-diretso. Parang kaya tinawag ko na rin yung mga temari. Napag-alaman kalaunan na rider ng isang ride-hailing app ang motor na sangkot sa aksidente. Ayon sa isa sa mga unang responde sa aksidente, tila natulala ang driver ng motor, lalo na nang makita ang kanyang pasahero. Dinala muna namin yung driver sa aming tanggapan upang sa ganun kumalma siya at makasagot siya na maayos dahil gulong-gulo siya eh. Agad dinala sa Manila Traffic Sector ang driver ng dalawang sasakyan. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Dito na rin nagtungo ang kapatid ng namatay na biktima na kinilalang si Erica Rojo Imago. Ayon sa Manila Police District, posibleng sampahan ng kaso ang parehong driver. Kakasuhan yung driver ng dump truck ng reckless imprudence assaulting to homicide, physical injury and damage to property. Ganun din yung driver ng motorcycle taxi. Ayon sa mga opisyal ng Barangay 39, marami ang naaksidente sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard, lalo pat malaki ang kalye, mabibilis sa mga sasakyan at malalaking truck ang madalas dumadaan dito. Payo ng PNP sa mga nagmumotor at sumasabay sa mga mabibilis na truck. Kung sakaling bumabagtas tayo dito sa mga kalsada at meron tayong mga nakakasabay na malalaking truck, iwasan natin na tumabi dito. May mga blind spot tayo dyan na hindi tayo mapapansin ng mga driver nito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Who can you trust sa game of secrets, lies, at shifting loyalties? Yan ang roller coaster na kwento ng bagong mystery murder drama series na aabangan ng mga kapuso sa GMA Prime. Magsisimula na yan sa Lunes kaya sobra ang excitement ng cast. Makichika kay Lars Santiago. Naggagandahan at naggugwapuhan. Slay na slay ang mga bituin ng bagong GMA Prime series na Slay ang paglakad nila sa red carpet para sa Grand Media Conference ng GMA and View Collab Mystery Drama Series. Kumpleto ang 4 na bidang sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega at Julian San Jose na naghandog pa ng awitin bago ang MediaCon. Dashing din sa kani-kanilang suit sina Gil Cuerva, Royce Cabrera, Nikki Co, Jay Ortega at Derek Monasterio.
I'm happy that it's airing during March Women's Month. And sakto na 4 girls kami for Slay. And I'm just really excited to see, for the audience to see the other side of our characters, kung paano namin gagawin tong murder mystery. Ngayon, maiiba naman yung tingin ng tao sa 4 girls na to. Since nag-start kaming mag-taping pa lang, ang nag-e-enjoy akong ma-challenge dahil natatapat ako sa mga magagaling na katabi ko ngayon. Kaya na-excite ako mapanood ng mga kapuso yun. Finally, ito na, i-ere na tayo. We've been receiving a lot of good feedback from the View episodes that have been airing. So sobrang excited ako na mas maraming makakanood. So very excited and medyo kinakabahan ng konti kasi syempre gusto namin na makarelate yung mga tao sa amin. And since it's a murder mystery, first time din naming lahat gagawin ito. Sobrang excited rin si Derek dahil sa unang pagkakataon, gumanap siya sa isang karakter na ibang-iba sa mga dati niyang nagampanan. Si Zach is a very self-centered person. Gusto niya siya yung alpha lagi. Gusto niya, it's all about himself. And nakaka-relate ako siguro kasi ng mga 20, 22, 23 years old ako. Dumaan ako sa point na feeling ko ako yung king. Ganon sa totoong buhay. Nabago naman yun. Buti na lang. Nakahanap ako ng way para i-rechannel at i-re-trigger yung ganong vibe ko dati. Masaya at excited din si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, at iba pang executives ng GMA Network na mapanood na ang bagong handog sa GMA Prime. And we're very, very happy because lahat sila, they delivered so well. Napakagaling nila, napakahusay. So makikita na yan once mapanood nyo na ang Slay. Mapapanood ang Slay sa GMA simula sa Lunes, March 24, 9:25 ng gabi. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Ito naman ang aking chika. Spotted in their stylish denim and diamonds outfit, ang ating Kapuso stars, personalities, and executives na all present and ready para sa selebrasyon ng 75th anniversary ng GMA Network. Makichika live kay Aubrey Carampel. Aubrey! Tita Mel, kasabay ng pagdiriwang ng 75th anniversary ng GMA Network ay ginaganap ngayon ang Thanksgiving party na dinaluhan ng Kapuso stars, GMA executives at ng ating industry partners. Ang OOTD na guests and attendees sunod sa temang Denim and Diamonds na sumasalamin sa makulay, makinang at matatag na kasaysayan ng Kapuso Network sa loob ng 75 taon. Present ang Kapuso Executive sa pangunguna ni Chairman of the Board Advisor at Chairman of Programming Committee Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizel Maralag at iba pang matataas na opisyal ng network. Dumating din in their stylish and chic denim and diamonds fit sina Ding Dong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V, pati na mga Kapuso love teams. Naroon din ang mga personalities ng GMA Integrated News, Public Affairs at DZBB. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. Bihira yung ganitong opportunity to be with our fellow Kapuso artists, but more importantly to be with our advertisers. Kasi syempre, yun talaga yun yung fuel ng trabaho natin, di ba, sa industriyang ito, lalo na sa television. Kung wala sila, wala yung mga programa na ginagawa natin. That's why it's an evening to give thanks, di ba? And also to talk about ideas kasama ng ating mga minamahal na advertisers, di ba? And of course, pati mga boss at yung mga Kapuso artists na. We're very happy and it has been a while since nagkaroon tayo ng Thanksgiving for the brands that has been supporting the network. And
medyo nakakamiss din to have these kinds of events. You know, parang this should be done annually talaga, or at least wag naman once in a blue moon, kasi syempre the partnerships that we have with the brands and yung mutual relationship that we have with them is what sustains the network. Tita Mel, ang Thanksgiving party ay isang pagdiriwang kasama ang ating advertisers at industry partners ng GMA para sa kanilang walang sawang suporta sa Kapuso Network. Yan muna ang latest, Tita Mel. Emil, hinihintay na namin kayo rito. Makiparty na kayo. Tara na! Balik sa inyo sa studio. Oh, paparihan na kami. Maraming salamat sa iyo, Obre Carampel. Mga kapuso, kinilala ang galing ng GMA Network sa 12th season ng Araw Values Awards. Wagi ng Bronze Award ng GMA Integrated News para sa Climate Change Special Series Plug ng 24 Oras. Para yan sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment. Pinarangalan din ng 2 Bronze Award at 1 Silver Award ang Sales and Marketing Group ng GMA sa 3 kategorya. Bukod yan, ginawaran din ang Certificate of Merit ang GMA Public Affairs para sa Firefly at Kalikasan Novela. Gayun din ang Sales and Marketing Group para sa Dapat Ganito Kapuso, Makadiyos. Sana magpatuloy yung diskusyon, magpatuloy ang talakayan, no, sa napaka-importanting issue katulad ng climate change. Itong recognition na to, hopefully that would further drive us to elevate our commitment for that drive natin na mabigyan pa ng mas mataas na level na pag-uusap o pagtatalakay, no, sa climate change. Dami. Ito isa, Emil. Uy, muli, maraming salamat po. Masasalamat po namin sa lahat ng bumubuo ng Araw Awards sa pagkilala sa Climate Change Special Series Plug ng 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.